Pilipinas, I'm Princess Habiba Saripaudak, and this is Balitang Pambansa. Tara, lumikha! Salubungin ang Year of the Wood Snake kasama ang inyong crafty squad. Check out the School Snake Lantern. Gagawa rin tayo ng Chinese New Year art. At bubuo ng pen holder gamit ang recycled markers. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Dahil layong mabigyan ng pagkakataong bumoto ang higit sa nakararaming Filipino, nagtakda ang Commissioner Election ng ilang mga alituntunin para sa local absentee voting. Ayon sa COMELEC, bibigyan ng pagkakataong bumoto ng mas maaga ang mga empleyado ng gobyerno, mga miyembro ng AFP at PNP at mga mamamahayag na nagtatrabaho ngayong halalan. Ang bawat isa ay dapat actively registered voter at ma-assign na mag-duty sa mga lugar kung saan sila ay hindi rehistrado sa araw ng halalan. Ang deadline para magsumite ng aplikasyon ay sa March 7, 2025. Ang botohan ay magaganap mula April 28 hanggang April 30, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa lugar na itatakda ng mga government office head at AFP at PNP commanders, pati na sa mga tanggapan ng COMELEC kung saan nag-file ng application para sa local absentee voting. Automated ang paraan ng pagboto, mga senador at party representative lamang ang maaaring pagbotohan dito. Isang mahalagang paalala mula sa inyong Election TV. Naghahangad ng isang malinis, maayos at mapayapang halalan para sa bayan. Mga isyung pinag-uusapan. They claim the area to be their territory. At doon po talaga tayo hindi papayag. Talagang may increased cyber attacks and cyber criminal activities worldwide. These are billion-dollar criminal activities. Sindikato ito eh. Matapang na hinaharap in person. Pakita talagang may behind bars talaga na illegal recruiter, no? Mga paninindigan para sa taong bayan. Gusto ko yung community na talagang nasasalita ng totoo, hindi natatakot. They feel protected. Walang masama sa band-aid solution as long as may long-term solution.
mga makabulahang diskusyon. Nag-aaksaya ng panahon na naman yung mga senador, yung signature gathering, kung wala pang petisyon. Pag walang petisyon, wala pang guide. Yan ang hamon ko sa kanila. If you can copy, or at least kung mahihigitan nyo yung ginagawa ko, di tsaka kayo dumaldal. May malasakit para sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. So we're building many modern hospitals, access sa healthcare na affordable at mabilis at may kalidad. Ma-improve yung travel experience ng ating mga mananakay dito sa Metro Manila. No? Yung science and technology will cause economic and social development for our people and our country. Tungo sa isang bagong Pilipinas. And our mandate is to protect the people and to serve our country, secure our sovereignty and our sovereign rights. Government will do all it can to make sure that an OFW's journey is an inspirational journey for all time. Let's do our job with honesty and integrity. In person, Biyernes, alas 8 ng gabi. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tonight's top stories. President Ferdinand R. Marcos Jr. leads the inauguration of the alternative runway of the Mactan Cebu International Airport. A survey conducted by the Social Weather Stations, or SWS, shows that 59% of Filipinos approve of the Marcos administration. Private sector workers will get a much-needed increase in their pay as the lower house approved a measure aiming for a 200 peso wage hike. Boxing champion Pedro Taduran shares the next steps he plans to take in order to defend his title. All these and more on PTV News Tonight. Good evening. Welcome to PTV News Tonight.